guys! Welcome back to our channel. We are very excited to share sa inyo yung bago nating iti-turn over na unit dito sa Venice Luxury Residences. So, here, isi-share ko na sa inyo yung output ng ginawa natin, no? So, as you can see, sa entrance pa lang, very elegant na yung attack natin dun sa design natin. Kasi nga, syempre, para tayong nasa Venice. Kaya gusto ko talaga very elegant. Tsaka yung mga gagamit nito, talagang they're from US. Bakasyonan nila talaga itong place na to. Kaya gusto ko para silang nasa hotel talaga pag nagsistay sila na hindi na nila kailangan mag-check-in sa hotel. So, ito yung naging design natin dito. So, simulan natin na i-discuss. So, as you can see, we have this wall accent natin, which is nagiging staple na na-design at nare-request na ng mga client na i-cover yung breaker natin. So, yan. Ito yung naging design natin. And then, meron tayo dito malaking mirror. Actually, di ba, yung ibang mirror natin, puro flat lang. So, ito, dinivide ko sa tatlo yan. Tapos, naglagay tayo ng mga gold accents dyan para nga mas maging elegante tingnan, no? Plus, may backlight tayo. So, nilagyan natin ng backlight yung ilaw para pag may mirror ka dito or mag-outfit check ka, ay maganda yung lighting mo. At the same time, yun, naglagay tayo dito ng entrance console para dito mo nga ilalagay dito, maglagay ka ng mga maybe yung bills or dito yung keys mo, then your decor place, no? And then, naglagay rin tayo ng shoe rack dito. This is a 2-layer shoe rack na parang double panel. Para mas marami tayong malagay. So, yan yung naging attack natin. Plus, meron din tayong lighting dito, no? So, this decor, actually, pwede naman palitan nila owner or kung kayo rin magpapagawa na kung gusto nyo magdagdag pa, okay lang naman din yun. So, for the meantime, ito yung naging attack natin dun sa design natin. Tapos, kayo na bahala after kung ano yung gusto nyong i-edit out or yun, idagdag pa dun sa design. So yun guys, nandito tayo nasa area, no? So kung makikita nyo, napaka-spacious nung area natin. Yun, kung meron silang bisita or dahil nga talagang magbabakasyon lang sila from the US, very spacious yung kanilang area. Pero mamaya na natin i-discuss yung part dito. Let's go sa kitchen muna, no? So dati, okay naman yung kitchen nito, pero nag-design na lang kami na palitan na lang lahat kasi para mas ma-maximize natin yung usage or yung design at bumagay yung design dun sa gagawin namin. Kaya ito yung naging design namin. Pinalitan namin yung countertop ng quartz. Ginawa namin white para very light lang yung design natin dito. And then ito, yan, naglagay tayo ng open shelves. Pwede mo lagay dyan yung mga condiments mo or yung mga easy access na gusto mong kunin. And then ito, pinit na rin natin yung microwave. Diba nga, yung iba kong kinukwento, gusto ko mas madaling maabot yung microwave. So ito yung naging pwesto ng microwave natin. So mas malapit din. And then yun, may mga storages. Kung makita nyo, malaki yung kitchen natin. Marami tayong pwedeng i-store. So yun. And then naglagay tayo ng, yun, may kitchen basket din tayo dito. And then, yun. And then, itong sink natin, nag-under sink tayo altogether. Yun, meron tayong, yun nga, yung movable na faucet. So, yan yung naging treatment natin dito. Tapos, naglagay rin tayo ng mga ilaw para maliwanag yung kitchen. So, when you're prepping, yan, maliwanag ka dito. Tapos, naglagay rin tayo ng induction cooker. Baka doon sa mga nagtatanong, bakit glass and this is yung induction to. Okay? And then, to our living area, o yung open space natin dito. So, yan yung naging design natin. Kasi nga, yung mga meron tayong mga hidden storages, no? So, hindi siya mukhang, kumbaga, di ba, ang plan natin is mukhang hotel siya. Sa hotel naman, hindi naman maraming storages yung room, no? So, eto, hindi siya halata na may mga storages. Kumbaga, part siya nung design. So, yan, meron tayong hidden storage sa likod. Kung makikita nyo, hindi ko nabubuksan. Tapos, ito, meron pa tayong overhead. Plus, nilagyan ko siya ng bronze mirror para, yun, mas maging elegant tignan yung
lugar natin. So, hindi natin nilagay yung typical na silver na mirror, no? So, dun lang natin siya nilagay sa harap kasi yun talaga is meant for design plus dun ka talaga titingin bago ka umalis ng unit mo. So, this is more of decorative lang, kaya bronze yung pinili nating color. So, yun yung naging design natin dito sa living or sofa area. Tawag ko dito usually sofa wall. So, yaan yung design natin. Actually, ito pa palang part, no? Yun. Gusto ko rin kasi siya, yung pag nakaupo ka, imaginein mo, meron kang decor place dito, no? So, pag nag-picture kayo, lalo na yung mga balikbayan or yung mga nagbabakasyon dito, maganda pa rin yung background nila pag nag-photoshoot sila, diba? At the same time, maganda yung lighting nila. It's very soft and maliwanag. And then, naglagay din tayo nitong center table natin. Kung makikita nyo, ang ganda ng center table natin. Very elegant looking din. May mga fluted panel din siya dyan na design, no? So, yan. And then, dito tayo sa bed area. So, ang tawag ko naman dito usually is a bed wall. Kasi yun nga, hindi naman siya bedroom eh. So, bed area siya. Tapos, yun, meron tayong bagong design dito. So, ito yung mga inaabangan natin dito, no, na meron tayong mga dine-design na bago para abangan lahat ng ating mga viewers. Yan. Kung makikita nyo yung bed wall natin, no? So, akala nyo bed lang to. Kung makikita nyo, di ba? Flat space lang siya. Pero, sa totoo niyan, meron yung malalim na storage dito. Yan. See? So, more storages as said nga kanina. Diba? Hotel ang feel natin dito. Pero, hindi nyo malalaman na marami palang storages. So, pwedeng mag-store yung owner dito. Kung yung mga dala nila galing US, pwede na nilang iwan dito. At the same time, may bago tayong design sa bed is more storages. So, yan. So, yan yung mga bago nating design dito. Kaya, if you can see, this wall is very elegant looking lang, diba? So, yun. Ito yung mga bago nating design dito sa Venice, sa decor natin. And then, kung makita nyo, kasi custom made yung bed, so naglagay rin ako ng decor place, kaya para gusto ko lang talaga napaka-elegante, social yung look, na pwede silang maglagay ng decor dito, inilawan pa natin yan, no? So, ito yung design natin ng parang yung bedside light natin. Actually, pwede mo naman tanggalin yan. Maglagay kayo itong cellphone. Pa rin siya. I mean, decor area siya. At the same time, may power outlet tayo dito, may switch, yan. So, yan. Hindi, di ba pag naglalagay tayo, inalagay natin yung mga nasa bed wall, ganun. Ito naman yung bago nating design sa bed. So, yun. At the same time, meron tayong mga side table, yan, tapos open shelf sa ilalim. Kasi gusto ko siya, kaya ayoko rin na masyadong naka-close. Gusto ko, as per discuss nga dun sa owner, gusto ko yung bag nila, halimbawa dun dyan, tapos alis na sila, mabilis lang nila makukuha. Kasi hindi naman natin kailangan covered lahat. Yung kinover natin na space is yun yung mga magsa-store na talaga sila, no? So, yun. And then, yun, may malaki tayong storage pa rin sa ilalim. So, yun, as per planned, lagi tayong may storage. So, yun yung advantage ng nagko-custom bed. So, custom bed, custom design. So, yan, ang magiging output natin. Tapos, yun, kung titignan nyo, very elegant looking. Akala nyo, wall accent lang yan, pero storage siya. So, yan yung mga capacity na kaya natin gawin at ibigay sa client. So, yun, take note of it. Kung nagustuhan nyo, we can probably do it to your place. But this one kasi, maluwag siya, kaya natin ilagay yung mga ganyan. So, yun. And then, meron din tayo, syempre, naglagay din tayo ng custom curtain. So, sabi nga, hotel looking. So, yan. Wala yung track na nakikita natin, hindi na rod. Actually, most of the clients na nire-request na yung mga ganyang design ng curtains, no? Kasi mas elegante siya tignan. Though wala namang masama doon sa mga ring type. Pero yun, if kaya naman ng budget or may budget pa, pwede naman natin ilagay yan.
And then, syempre, hindi pwede na mawala yung dresser table. Actually, nung na-meet ko si client, she's very, parang very kikay, mahilig sa makeup, ganyan. So, talagang kailangan meron siyang dresser table. Kasi the last time we went here, ang makeup niya, nakita ko nandun sa CR niya. So, nakapatong lang sa lavatory niya. Kaya, or basta sa CR. Tapos, yun nga, ito, ni-request niya na gusto niya talaga may mga shelves yung kanyang lagayan. Kasi nga, yung mga perfume niya or whatever, kung may collection siya, yun nga, kung i-maintain niya na itong, as for their bakasyonan, nandito yung meron siyang lagayan dito. Kaya pag makita niyo, very maarte lang yung ating nilagay na decor dito. Simple lang siya, pero alam mo yun, very girl yung nilagay natin na decor. Tapos naglagay tayo ng smart mirror na, yan. So, pwede mo iba-iba yung color. This is nothing new to our viewers. So, yan. And then, nagdagdag pa rin tayo ng support light doon. And meron tayong drawer dito na malaki. And then, yung ottoman natin. So, yan yung dresser table. Tapos, this one is our wardrobe. Actually, hindi namin wardrobe to kasi ito ay wardrobe dati. Wardrobe na to dito sa unit. Yung turnover nitong Venice. Ito na yung wardrobe nila. Pero, yun nga, hindi siya pwedeng hindi sumabay sa design. Kaya ginawa namin, nirelaminate namin tong wardrobe para sabay talaga siya sa color ng buong unit. So, yan. Kung makikita nyo, yun pa rin ang laman yan. Pero yung harap niyan is nirelaminate natin ng parang beige color. So, yun. Dito naman tayo sa entertainment dining. Actually, hindi kasi, kung ako papipiliin, gusto ko talaga may dining area dito kasi nga maluwag yung place. Pero as per client, hindi nga sila talaga dito kakain kasi lahat ng restaurant at masasarap na kainan nandito lang sa baba. Pagbaba nila, kakain na lang sila, no? So, ang gusto niya, yun nga, lagyan na lang natin ng, just in case, ng table, and maybe work table, dining table, just in case lang nakakain sila dito, no? Yun. So, ang naging design natin dito sa entertainment, kung makikita nyo, magkaiba yung wall panels natin. Kasi nga, di ba lagi kung gustong nangyayari, magkakaroon somehow, makita natin yung separation ng area. So, this is, yun nga, makita mo, dito fluted, and dito yung wall accent natin, no? So, decorative yung itsura para hindi siya puro fluted panel. So, and then, meron tayong mga more storage dito. Naka-drawer to. So, yan. And then, dito sa likod nito, nandito yung power outlet nung, as usual, yun nga, meron niyang power outlet sa likod. Di lang namin sinaksak muna. So, yun yung idea nitong area, no? And then, naglagay tayo ng parang dining accent niya, no? Tapos, nilagyan din natin ng wall art para mas maganda tignan, hindi nakakaumay tignan, no? So, yun yung ginawa natin. Tapos, meron tayong mga cove light, and then kung makita nyo yung light natin is, yun nga, very hotel looking din, no? So, yun yung naging plan natin dito as per discuss nga with the client. So, yun. And, ito pala, naglagay din tayo ng partition dito para pag entrance mo, hindi naman tayo true and true, no? So, this is tempered glass. Binronze na rin natin kasi nga, para mas elegante tignan. Hindi siya yung normal na glass transparent, no? So, kumita nyo, it's very elegant lang din tignan. So, yan yung ilagay natin dito. Plus, meron din tayo yung roll-out na table, which is hindi na to bago sa inyo. Hindi ko na ulit ilalabas. So, this is just in case, sabay-sabay sila umuwi ng Pilipinas, they would need ng extra table. So, meron silang extra table. Tapos, tayo na rin nag-supply nung upuan nila. Para yon, very ready na tong unit. So, kung bukas or mamaya may matutulog dito or dumating, pwede na nila gamitin. Kasi nga, yun yung naging plan namin dito. Kasi normally, ang clients, yung ibang client, pag nasa Pilipinas, gusto nila sila yung namimili ng gamit. But this one, kasi lahat talaga sila nasa US,
Kaya gusto nila ready na yung unit nila pag uwi. Kaya tayo na nag-supply lahat, yung decor, yan, yung bedding nila. So, pwede na siyang tirhan. So, yun ang ating ginawa dito. So, ito yung isi-share ko sa inyo, yung bathroom natin. Actually, yung tile nito, hindi na natin binago. Tinanong ni owner kung babaguhin pa ba or i-retile or anong gagawin sa unit nila. So, sinuggest ko na okay pa naman yung tile, hindi naman basag-basag, hindi rin naman outdated. Ang sinuggest ko, i-regrout na lang namin. So, mukha pa din siyang malinis, mukhang bago. So, yan. So, okay lang naman siya. Ang dinagdag natin is, yun nga, yung mga storages pa rin natin, no? So, as per requested, gusto talaga niya marami ding storage. Kasi nga, yun, para at least malagay niya na yung gamit niya dito pag umuwi siyang Pilipinas na hindi na niya kailangan mamili every time, ganyan. And then, yun, pinalitan namin yung countertop niya, ay yung sink lavatory area niya, no? Kasi yung dati, malaki din, pero parang wala nang mapatungan. So, ginawa natin, binago natin yung kanyang design. Nag-vessel type tayo na sink, and then naglagay tayo ng storage dito. Tapos, hindi natin fluted panel na design kasi nga, hindi kami nagpalit ng tile. At ito lang ang pinalitan namin, countertop. So, we have to add ng design para hindi makita yung pinag-screwhan nung tinanggal namin na countertop dati. So, yun. Pwede naman yun. And then yun, may 3 panel pa rin tayo na parang medicine cabinet. Ayan. So, yan yung design natin. Plus, nag-iwan ako dito ng open area sa corner. Usually kasi, sinasara na natin lahat to eh. Pero sometimes, gusto ko rin, merong accessible na parang lagay ng tissue or whatever na mabilis lang nila makukuha kaysa maghalongkat sila dito or something. So, yun yung dinagdag natin dito. At the same time, yun, dati meron tong parang isang glass lang, no? So, nagdagdag tayo ng enclosure. So, dati parang wall accent lang to. Ay, wall accent, sorry. Parang glass panel lang, no? Tapos open na lahat yan. So, ang ginawa natin, dinagdagan na natin ng door. Actually, hindi natin dinagdagan, pinalitan natin kasi hindi naman siya pwedeng idagdag lang. Kailangan mapalitan siya lahat. So, yun, talagang gusto ni ma'am na mapalitan to. Tanggalin yung dating shower enclosure. So, yun yung nagawa natin dito. Plus, nagpalit tayo ng mga ilaw. Yun. Try ko hanapin yung ibang pictures kung mayroon akong copy, hindi ko maalala. So, yun. Ito yung nagawa natin dito sa unit ng Venice Luxury Residences. So, yun guys. Thank you again for watching. I hope na-enjoy na naman itong bago nating video, or do we say it, episode? Or yun, yung bagong turnover natin na project dito sa Venice Luxury Residences, no? So, kung nakita nyo, meron tayong mga bagong design. So, yun yung aabangan nyo rin sa amin, guys, na other than dun sa mga design, layouts namin, tignan nyo rin yung mga capacity to work ng aming mga carpenters, and yun nga, yung design ng mga, kung paano namin na-hide yung mga storages, ganyan, at paano namin napapaluwag yung space na dito, kagaya nitong mga condo, no? So, yun. Thank you din kila ma'am for trusting us na pinagkatiwala nila itong condo unit nila sa amin para mas mapaganda at ma-enhance namin itong kanilang space. So, I hope pag nakita nila yung video, they will be very excited to see it. Yan. And, yun nga, don't forget to follow, like, and subscribe all our social media channel. Facebook, Instagram, and YouTube channel. It's all LBP Arts and Interior. So you probably can Google it mahanap nyo din sa Google yung LBP Arts and Interior. So kayo na bahala, and all our details are posted here naman. So message nyo lang kami if you want something like this. Yun. So again, thank you for watching. I'll see you on the next video. Bye!